Katan ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. A wonderful and blessed day to all of you, and welcome to another episode of Oras ng Katotohanan. I am your host for today, Brother Lindon Danoog. All of us have our own strengths and weaknesses. We use our strengths to establish ourselves and cover our weaknesses, because everyone hates vulnerabilities. Yet God said in Proverbs chapter 18 verse 10, "The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe." Even in our weaknesses, our Lord Jesus can turn every insecurity we have into an asset for His greater glory. Right now, we will be hearing the words of God through His sent one, our beloved Apostle Arsenio Tanferion. Amin kayong binabati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang salita ng Diyos sa ating paksa na paano makakaiwas sa pagkakatisod. Babasahin natin ang nasa 2 Pedro 1:10 at 11. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo matitisod. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Narito mga kapatid ang isa sa mga dakilang pangako ng Diyos, na ang sabi, pag ating matanto, maalamang mabuti ang ating pagkatawag ng Diyos sa atin. Babasahin ko muna na ang mga mananampalataya at mga anak ng Diyos, sila ay tinawag. Sa unang Pedro 2:9, "Dadapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdoti, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan." Narito mga kapatid, may mga tao palang tinawag ng Diyos. At alam ba ninyo ang kahulugan ng salitang pinagmulan ng New Testament? Yang tinawag ay mula sa salitang Griego na ekklesia, out of, kalio, pagkatawag. We were called by God out of this dark and sinful world. Tayo ay idinagdag sa iglesia. Sa Gawa 2:47, "And the Lord added to the church those that were being called." Hindi tayo, kumbaga, basta ipinasok o isinama. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng madagdag tayo. We were added to the congregation of the called out people. Kaya mga kapatid, ano ang gantimpala ng Diyos sa mga tinawag niya? Mga kapatid, ang gantimpala ay ang kanyang mana na mula sa Diyos. Bawat sa kanya'y tinatanggap ang pagkatawag ng Diyos. Saan tayo tinawag? Sa Roma 1 at talatang 6. "Kayo naman ay tinawag kay Kristo." Kaya tayo ay Kristiyano. Idinagdag tayo sa mga tagasunod o alagad ni Kristo. At ang sabi mga kapatid,
sila ay tagapagmana ng Diyos. Isipin nyo, pagka ang tagapagmana mo'y napakayamang tao at napakabait, iningatang mabuti ang kanyang kayamanan para sa iyo na anak niya, mapalad yun. Mga kapatid, higit na mapalad sapagkat ang ating mana sa Diyos, bago ang mga bagay, tayo muna. Our being a person, our personality, we were called to eternal life. Hindi basta tayo tinawag at pagkatapos binitiwan ng Diyos. Binigyan tayo ng pagpaparangal. Alam mo yung magmana ka ng apelyido ng isang taong kilala o dakila, karangalan din yon noong ginawang anak o adopted son of God. We were adopted. To them give Him power to become children of God. Even those who believe in His name. Kaya ang ating pagkamapalad, kuminsan, alam nyo ang mga prosperity gospel, ginaganyak ang tao, nirarahuyo ang tao, ikaw ay magkakaroon ng isang buhay na ganap. Ganap, perfect. Naabot mo ang lahat ng hinahangad sa buhay ng mabuting tao o taong mapalad. Mga kapatid, ngunit sa Diyos, ikaw ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At kung tayo ay mga anak, sa Romans chapter 8, verse 16, ang Espiritu ng Diyos nagpapatutuo sa ating mga espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo nagpalagay lamang na tayo anak ng Diyos. Hindi sapat din na sinasabi ng Biblia na tayo mga anak ng Diyos. Meron kang personal na karanasan. Ang iyong karanasan sa iba't ibang kaparaanan, nalaman mong ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay umiiyak sa kagalakan na ikaw ay anak ng Diyos. And so you are willing to obey. Whatever God wants you to be, you are willing to obey. Bakit? Sabi sa 8:17, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, tayo'y handang magtiis. Magtiis na tayo usigin, na tayo libakin, na tayo ay pagsabihan ng kung ano-anong bagay. Mga kapatid, handa tayong magtiis. Kaya alam ng Panginoon na ang mga tunay na anak ng Diyos ay mayroong pagkakakilanlan. Ano kaya ang pagkakakilanlan? Na tayo'y handang magtiis. Handang magtiis, lahat ng mabubuhay sa kabanalan ay dadanas ng pag-uusig. Handa mong tiisin yan. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga pagtitiis sa pananampalataya, hindi gaanong mahirap. Sapagkat una, ang mga utos ng Diyos ay hindi mabigat. Basahin natin ito sa unang Juan, pangkat 5, at ang talata ay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Alam ba niyo kung bakit lalong bumibigat ang ating problema? Kung alam natin tayo talaga'y wala nang magagawa, na ikaw talaga ay bagsak, wala ka nang magagawa. You cannot rise up, you cannot stand again. And so, you become weaker. Bakit? Malungkot ka. Umiiyak ka pa. Halos pumutok ang iyong dibdib. Ano yan? Sakit na yan? Talo pa ang heart disease yan. Sapagkat yung heart disease, puso lang ang nasisira. Ngunit ang natitisod, pati ang kanyang kaluluwa, pati ang kanyang espiritu, siya ay ganap na babagsak. Ngunit mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, hindi mabigat. Gumagaan dahil sa mga pangako.
Ano ba yung ibinigay mo na 10,000? Samantalang ang pangako ng Diyos, bibigyan ka ng 100%. Purihin ang Panginoon. Kaya sa iyong pagbibigay, ikaw ay may kagalakan, sapagkat yung nangako ay higit na makakatumbas sa iyong ibinigay. Sa bawat hakbang ng nagpapasa ng krus, ang taong yun ay tatanggap ng putong. He who carry his cross will one day receive the crown. Purihin ang Panginoon. You will not only be rich and fulfilled, above all, you will be reigning in the kingdom of God. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo'y makahari. Ngunit hindi lamang hari at makahari, tayo mayroong makaharing pagkasaserdote. We are servant of God for men. Alipin ka ng Diyos, pero sa tao, ikaw ay Panginoon ng tao. Bakit? Because Christ, ginawa kang gayon ng Panginoon. Ang magtiis na kasama niya'y maghahari. Yung pinakamaliit na tao sa Panginoon at sa iglesia, hindi mo maaring sukatin ang halaga niyan. Bakit? Baka hindi mo akalain minsan sa pagdating ng Panginoon, ikaw pala ay bahagi ng kahariang ipinamana sa iyo ng Panginoon, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ikaw tapat na alipin. Magkano ang iyong pinagtapatan? 5 talento po ang pinagtapatan ko. Tumubo pa ako ng 5 talento. At ang sabi ng Panginoon, maghari ka sa 5 barangay, kumbaga village. You will be receiving 5 villages to govern. You will be the one to do what is fitting for that group of people. Mga kapatid, ang mga anak kay Kristo ay hindi dapat matisod. At sa ating paksa, ibinigay ng Diyos ang paraan. Paano tayo hindi matitisod? Basahin lang natin ulit ang kasulatan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan. Your calling from God is your visa going to His kingdom. At ang sabi mga kapatid, kaya ano ang kinakailangan? Siguruhin na kayo ay tinawag. Paano tayo makakasiguro na tayo ay tinawag ng Diyos para hindi na tayo matisod? Ang sabi mga kapatid ni Pablo ay ganito, huwag ninyong pabayaan ang kaloob na nasa inyo na ibinigay sa pamamagitan ng hula sa pagpapato ng kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Tayo palang mga anak ng Diyos, binigyan ng mga kaloob. At ang ating pinakakayamanan ngayon, yung pagkahirang at ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa inyo. Ang sabi, huwag nating pabayaan. Ang dahilan kung bakit hindi natin dapat pabayaan, sapagkat yun ang pagkahirang ng Diyos. You were called out by God in this darkened world so that you will inherit the promises of God. Kaya pala tayo tinawag, kinalugdan ng Diyos na tayo maging tagapagmana ng kanyang mga pangako. Purihin ang Panginoon. Kaya siguruhin kung kanino mo nalaman ang aral. Sabihin mo ang iyong church. Sabihin mo ang iyong preacher. Kung ikaw ay tunay na Fourth Watch, alam mo na ang kanilang paniwala. Alam mo na. At alam mo na hindi mo dapat patulan yun kung ikaw ay inaaglahe. Bakit? Siguro, yun ang katalaghan sa kanila.
na magsalita ng masama. Ngunit mga kapatid, ang sabi sa banal na kasulatan, ikaw ay maging matiisin. Purihin ang Panginoon. Alam mo kung kanino mo nalaman. Paano mo natitiyak na Diyos ang tumawag sa iyo? Sabi sa 2:7 ng unang Timoteo, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral, apostol, sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Mga kapatid, paano raw masisiguro mo na Diyos ang tumawag sa iyo, na yung aral mo ay sa Diyos? Alamin mo kung kanino mo natutuhan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, do your best. Never shrink, never be one who are stumbling in the way. Pinakailangan ikaw ay maging tapat. Bakit? Alam mo kung kanino mo natutuhan yan? Ang sabi niya sa 7, apostol, hindi ako nagsisinungaling. Mga kapatid, to whom did you hear and receive the gospel? Is he a man sent of God? Yan ang ibig sabihin ng apostol. Apostol means one who is sent by God. Is he an apostle? Kaya sabi ni Pablo, hindi niya sinabing, ako ay mayaman, ako ay marunong, ako ay pugi. Hindi niya sinabi yan. Ang sabi niya, I am an apostle, one who is sent by God. Purihin ang Panginoon. Hindi dahil sa siya'y mayaman, hindi dahil sa siya'y marunong. Hindi. Hindi pinagbabatayan dito ang katangiang mula sa sanglibutan. Ang pinagbabatayan, isinugo ba ng Diyos? Kung siya'y isinugo, matitiyak mo na sa Diyos ang iyong pananampalataya. Ngayon, ay doon naman sa hindi. Halimbawa, hindi ka isinugo. Mga kapatid, kung ikaw ay hindi sinugo, yung iyong tinanggapan ay sinugo, kasama ka doon sa mga sinugo. Bakit? Ang tumanggap sa sinugo, ang Diyos at si Kristo ang tinanggap. Ito mga kapatid, ang katangian ng tunay na mga mananampalataya. Hindi mo kailanman hahayaang ikaw ay matisod. Sabi ni Pablo sa unang Timoteo 6:12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, na dito'y tinawag ka sa buhay na walang hanggan. You must fight a good fight of faith because God has called you, because God has ordained you. Kaya mga kapatid, iyan ang dahilan. Pag natitiyak mo, si Pablo, sabi niya, ako'y apostol. Bakit? Isinugo siya ng Panginoon. Sa fourth watch, mga kapatid, yan ang ating pinapanindiganan, na ang ating tagapanguna ay isinugo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano ba yung isinusugo? Siyempre, narinig mo ang pagsugo sa iyo. Binigyan ka ng utos, sugo sa Tagalog, sugong-sugo. Ano ang hindi maganda kung babaguhin natin yung isinugo? Siya pala hindi sinugo, basta sumugod. Ano yung sumugod? Mga pangahas. Kaya ko yan. Bakit ako hindi sinugo? Nangangaral. Sapagat ang mga mangangaral ay sinugo ng Diyos. Ay ako raw hindi sinugo, ba't ako nangangaral? Mari nangangaral ka, pero hindi tunay yung aral mo. Hindi tunay eh. Hindi. Ang sabi ng Biblia, if you are not sent, you are not sent. Kung hindi ka sinugo, ikaw ay hindi sugo. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ang pangalawa na babanggitin ko sa inyo, paano natin natitiyak na ikaw ay hindi matitisod sa ebanghilyong pinaniwalaan mo. Basahin natin ito sa 16:25 at 26 ng Romans. At ngayon sa Kanya na makapangyarihang sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa ebanghilyo na ipinapangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga
na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Dapat ngayoy ipinapahayag. Alin daw yung Ebanghelyo na makapagpapatibay sa iyo? Ebanghilyong kalakip, ang hiwagang ipinapahayag. Mga kapatid, maraming parang mga mananampalataya. But the question is, have you received the gospel with the revelation of God's mystery in our time? Masasagot kaya nila yan? Yun bang ipinangal sa iyong ebanghelyo? May kalakip. Ang makapangyari, ang makapagpapatibay sa inyo. Ang ebanghelyong may kalakip na hiwagang ipinapahayag ngayon. Hindi noon. Bakit? Ano yung noon? Mga kapatid, itong ebanghelyong ito ay ipapahayag sa katapusan. Kaya kung ipinahayag noong una, masyadong luma na yon. This is the present time. Ano itong ating present time? Halos lahat naniniwala na sa kaunting bagay ay maaaring mawasak ang ating sanglibutan. Posible nga ang ating sanglibutan ay magkaroon ng catastrophic trouble. Alam niyo ang ating planeta, dumadaan yan sa orbit. Pag yung isang planeta ay maligaw sa orbit, nagkaligaw-ligaw na lahat. That is more than an atomic war. Bakit? Kung yung maraming bulan, mga kapatid, may sariling orbit, minsan ay nawala sa orbit yung isa. Di magkakabungguan na yun. Talo pa ang mga nagbungguan ang sasakyan sa highway. Yan ay may kalsada. Ngunit ang mga planeta, may sariling kalsada yun. Pag mayroong isang planeta na mawala sa orbit, kung ikaw ay tamaan ng isang tipak, nasing laki ng Mindoro, isipin mong laki yan. Kung ilang pagkadurog ang aabot sa iyo, ngunit hindi lamang. Mabuti yung mga planeta, pwedeng masira. Bakit? Ang mahirap ay ang mga isip ng tao ang masira. Pag yan ay nag-gera-gera na, parang naalimpungatan, mga kapatid, ano sabi? Hindi ipinahayag noong una. Yan ang sabi. Iningatan noong una, hindi pinahayag. Ngunit kailan ipapahayag? Ngayon. Kailan yung ngayon? Meron bang tiyak yung ngayon? Ang mga bahagi at mga bahagi ng panahon ay merong tiyak. Ano yun? Tiniyak sa hula. Sino ang magpapahayag ng hiwaga? Ang Diyos. Meron bang kakasangkapanin? Mga kapatid, walang gumagamit nito, tayo lang. Kung gumagamit nila, nawawala sila. Yung si Periol daw, ang daming relo niyan. 4 ang relo raw niyan. Pagtapos magtatawanan sila, sa isip-isip po, tawanan niya sarili nyo. Basahin natin, mga kapatid, na iyang hiwagang yan ay ipinapahayag sa taong gusto ng Diyos na pahayagan. Yan. But notice that the good man of the house knows in what watch he would come. He would have watched and would not have suffered his house to be broken. The good man of the house who knows the watch. Mga kapatid, sino may sabi niyan? Si Kristo. Hindi pwedeng tawanan natin yan. Yung iba tumatawa eh. Ngunit mga kapatid, ito si Kristo ang tumukoy. Who is that man? His ministry. It's not the name. It's not Johnny. It's not Jew. Hindi. Ang kanyang katungkulan, ang kanyang ministry, ang hinulaan. Ano ang hula kay John the Baptist? Yung John sa anghel galing, yung pangalang yon. Pero mga kapatid, sino ang nagtakda ng katawagan sa good man of the house? Si Kristo. At yung kanyang 12 apostol, ipinagkait sa kanila yan. Basahin natin, ipinagkait sa kanila
Acts chapter 1 verse 7. Ang pagkaalam. Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon at bagay ng panahon. Natakpan na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamalan. Yun, 12 yun, kasama si Matias. Hindi ukol sa inyo. Pero, sa pangangaral ni Kristo, ay sinabing, ngunit kung alam ng good man of the house, ang panahon, kanyang pagpupuyatin. Kaya iglesyang nagpupuyat. He knows our vulnerabilities more than any other people do. We can always feel in our hearts that He is our home. If you wish to know more about our biblical doctrines and teachings, please watch our other programs like Bible Connection, The Truth, Shooter Word, The Word Today, and a whole lot more. You can like the Facebook page of Life TV Asia to get regular updates. Thank you for joining us in this episode of Oras ng Katotohanan, and remember, you are always in our prayers that the mercy and grace of God abound in each and every one of you. Once again, I am Brother Lyndon Danoog. May the good Lord bless us all. Buhay mo ba'y magapang, pag-asa'y di mo maanina. Nandito kami sa inyong tabi, naglilingkod sa araw at gabi. Kami inyong makakasama, puso't isipan, ituon mo na. Salita ng buhay ang aming dala, sa panalangin ay kasama ka. Sa oras ng katotohanan, suliranin mo'y maiibsan, mga problema mo'y malulunasan, kung mga payo ay makikinggan. Halina't pakinggan aming kahimikan ng panawagan. Sa oras ng katotohanan.